Good morning night po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin itong ginagawa po ng ating ombudsman na tila ba ay pinipigilan ang Commission on Audit na gawin ang kanilang trabaho. Bakit? Kasi sabi po nitong Duterte appointee na si Martires, sabi rito ha, Ombudsman wants COA to stop. Kung kay Kibuloy, stop! Ito ho, pinapa-stop niya. Na gusto niyang itigil daw. Hindi niya naman po kasi mautusan ang COA. Pero, in his opinion, dapat daw po tigilan ng COA ang paglalabas ng audit observations o yung AOM, yung Audit Observation Memo. Yan. Ano ho ba yung Audit Observation Memo? Ito po ay isang written notification, sinasabihan ang ito yung memorandum. Sinasabihan ang ahensya sa mga kakulangan, sa mga depekto na nakita nila sa kanilang mga pagsusuri sa liquidation report na isinumiti sa kanila. Hmm. Ngayon, ang sinasabi po rito ng ombudsman huwag daw po maglalabas ng audit observation memo. Sabi ng constitution natin, dapat transparent 'yan, 'di ba? Now, ito pong COA, sabi rito, Constitution gives COA the power and duty to audit and settle all government accounts, the authority to define the scope of its audit, report the financial condition and operation of government, keep its general accounts, and as a quasi-judicial body, decide cases brought before it. Okay, so kung si ombudsman ay naglilitis ng mga kaso, ng mga usapin, ito rin pong si COA ay ganun din nakakapaglitis bilang isang parang korte. Okay? Ano ho ang pagkakaiba ng quasi-judicial body dyan po sa ombudsman? Pareho namang mga government agencies and government entities ang kanilang kliyente. 'Di ba? Ang kaibahan po ay ito. Ito hong si COA, ang mga batas po na kanilang nagiging basihan ng kanilang mga desisyon no, sa mga kasong dinadala sa kanila ay yun lamang pong mga patakaran, mga guidelines sa liquidation report. Mga ganun lang. Okay? Kaya nga tinawag silang quasi-judicial body kasi very very limited yung kakayanan, very limited yung scope ng batas o mga batas na kumbaga iniikutan nila para sa kanilang pagdidesisyon. Yun nga, yung batas para po diyan sa pag-audit sa mga liquidation reports ng mga expenses. So, ang COA po, ito po ay independent constitutional commission katulad po ng Office of the Ombudsman, 'di ba? Sabi ko nga nung nakaraan, sa Office of the sa co-equal branches of the government, executive, legislative, and judiciary, meron pang iba na under po or nag-e-enjoy ng separation of powers, 'di ba? Yung pagiging independent nila sa isa't isa. O kaya lang sa ginagawang ito po ng COA, ito'y ang dating sa akin po parang kinukonsinti nila, 'di ba? Na huwag maglabas, pabayaan na lamang, 'di ba? Yeah, that's correct. Appointee po ni Duterte si Ombudsman. Oh. Next year, wala na 'yan sa puwesto, paso na yung 7 taon niya. August 5, 2025. Hmm, 'di ba? Kaya ngayon ang dating nga pini-pressure niya ang COA na magpikit-pikitan na lang ng mata. Ay nako. So grabe ano? Naglagay ng ombudsman tapos yung ombudsman hindi po independent ang trabaho. Taliwas. Dapat ini-impeach itong ombudsman na 'to 'di ba? Bakit niya bakit siya maglalabas ng ganong klase na desire na hindi na lang niya sarilinin yung kagustuhan niya na
tigilan daw ng COA ang paglalabas ng audit observation memo nito. Ito rin pong AOM ang nabanggit ni Congresswoman Beatrix Luistro noon sa isang hearing na na tinangka ni Zulaika na harangin, 'di ba? Sinulatan ang COA. Oh. Ay nako, mga alagad ni Digong. Itong si Martires parang si Panelo lang. Kahit kailan walang maayos sa pahayag at laging sablay ang argumento. Correct. 'Di ba? Okay, so iwan natin muna 'to.